Hello po, magandang araw. Kumusta po ang lahat? Welcome sa ating episode. Samahan ninyo ako mga kababayan sa episode na ito. Nais ko rin pong batiin ating mga kababayan abroad. Kumusta po ang ating mga OFWs, lalong-lalo na po sa mga kababayan natin nasa sa medyo magulong lugar ngayon. Ano po? Sa Indonesia at sa Nepal. I understand meron pang iba pang mga bansa po na medyo unti-unti nang may kaguluhan sila nang dahil sa korupsyon. Mag-iingat po kayong lahat, ating mga kababayan dyan. Huwag kayong kumumpiyansa po. Sakali man talagang nagkagulo, kung maaari po, pumunta kayo sa ating mga embahada, sa ating opisina ng gobyerno, no? Na nandiyan sa inyong mga lugar po. Ha? Mag-ingat-ingat po kayo. Kumusta din sa ating mga kababayan dito sa Pinas? Hello po. Good day po, magandang araw sa inyong lahat. Ha? Samahan po ninyo ako. Para sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint, kung maaari po, paki-subscribe na lamang po para updated po tayo, ha? Sa mga issues dito sa ating paligid mga kababayan. Ha? Araw-araw po, magbibigay tayo ng mga pangyayari po nagaganap dito sa ating bansa, lalong-lalo na ngayong panahon mga kababayan, na medyo talagang umiinit itong issue ng korupsyon, ha? Diyan mga kababayan sa issue ng flood control. May mga kilos protesta na po, may mga rally, ha? Para ilabas ang saloobin, no? Ng bawat isa patungkol dito mga kababayan sa kalukuhan nga nitong issue ng flood control. Kasi ang laking pera dito ang involved mga kababayan. Pantakin mo, naghihirap ang Pilipino. Naghihirap ang ating bayan, naghihirap ang Pilipino. Tayo po, kahit na gaano kaliit ng ating mga kinikita, meron tayong buwis na naibahagi po doon sa kaban ng ating bayan. Kasi nga po, kapag bumibili tayo, merong mga taxes yung mga binibili natin. At yung taxes na yon, alam naman natin na talagang papasok yun mga kababayan doon sa kaban ng bayan. At yun ang gamitin para sa mga budgeting mga kaibigan dito sa issue ng flood control ay nako po. Nakakagalit talaga mga kababayan ang mga pangyayari ngayon. Hindi natin masisisi yung mga kababayan natin na lumabas ngayon, lumalahok po sa mga kilos protesta dahil nga po maliwanag na nakita natin mga kababayan na meron talagang mga milagro dito sa ating mga proyekto. Diyan pa lamang yan. Hindi pa natin alam mga kababayan yung iba. Pero separate na pag-usapan natin ito. Ang ating bakay talaga mga kababayan na gusto nating mapag-usapan, itong dismissal mga kababayan ng complaint against sa ating DOJ Secretary na si Crispin Remulla. Kung matatandaan natin mga kababayan, itong nakaraan lamang mga kabuan-buwanan, ang Senate Committee on Foreign Relations Chairman na si Senator Amy Marcos, nag-file po siya, nagsampa ang kaso laban po kay DOJ Secretary Crispin Remulla at mga kasamahan, et al. Patungkol doon sa nangyari nga po, doon sa paghuli kay former President Tatay Digong. At ang complaint na ito ay bunga po o fruits of the investigation na ginawa po ng ating senadora bilang Senate Committee Chairman on Foreign Relations, para alamin talaga mga kababayan niya kung ano talaga ang nangyayari nung kapanahunan mga kababayan na ang ating dating Pangulo na si Tatay Digong, kung paano talaga nangyari na siya po ay napadala doon sa The Hague sa Netherlands sa kamay ng ICC mga kababayan. Hindi naman naitago at hindi naman closed door yung hearing. Nakapubliko po
In fact, naka-live sa mga social media pages. Halos lahat ng nag-cover, mga kaibigan, naka-live yun. At doon sa investigasyon ni Senator Amy Marcos, nakapag-ipon siya ng mga ebidensya, mga kababayan, na mayroon talagang nagawang kamalian ang ating DOJ Secretary at yung makasamahan nga niya, yung process po ng pagkahuli hanggang naipadala, mga kababayan, ang ating dating Pangulong Digong sa Netherlands. Doon sa hearing mismo, nakikita naman natin yun, di ba? Hindi ko na lang isa-isahin dito. Yung sa akin na lang, shortcut na lamang natin dito, mga kababayan, para hindi tayo sobrang mahaba. Ano po? Doon sa hearing niya, nakikita at nakuha talaga niya, mga kababayan, ang mga buong impormasyon na talagang may linabag. Sila na batas, mga kaibigan, dito sa ating bansa. And because of that, yun, sinampa niya, mga kababayan, ang kaso sa Office of the Ombudsman para po magkaroon ng, para malinawan po. Kasi ito sila ang mga arbiter, mga kababayan. Dinudulog natin ang mga reklamo natin dito sa against sa mga naglulong mabis na mga opisyal at empleyado natin ng ating gobyerno. Ano po? Nung na-file na ito, nung time na yon, ang ombudsman natin ay si Ombudsman Samuel Martires. Due for retirement na. So na-file niya, mga kaibigan, during the time of Ombudsman Samuel Martires. Dumaan ang mga araw, naging isang linggo hanggang sa umabot na isang buwan, hanggang sa umabot na sa susunod na mga kabuwanan, mga kaibigan. Ito ang nangyari. Nung nagretiro na, may bagong OIC Ombudsman, mga kababayan. Dito na, sa bagong OIC Ombudsman nangyari, mga kababayan, dinismiss ang complaint ng Senate Committee on Foreign Relations Chairman na si Senador Amy Marcos. Dinismiss yung kanyang complaint, mga kababayan, sa Ombudsman. Ang complaint, mga kababayan, doon, arbitrary detention under Article 124 ng Revised Penal Code, usurpation of judicial functions under Article 241 ng Revised Penal Code, grave threat under Article 282 ng Revised Penal Code, violation of Republic Act 3019-3019 as amended, violation of RA 7438, usurpation of authority or official function under Article 177 of the Revised Penal Code, and false testimony in other cases in perjury under Article 183 of the Revised Penal Code, and also grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. Ito, mga kababayan, kaso na ito na sinampa ni Senator Amy Marcos. The past days, mga kababayan, days and weeks, matunog ang usap-usapan dito na walang mangyari, mga kababayan, dito sa complaint dito kapag kasi Samuel Martires ay magre-retire na. Ito, natunugan natin ito. At hindi ito, mga kababayan, may tago na mga usapin. Kasi po, napakatunog na talaga, mga kababayan, na parang walang mangyari dyan kung may bago na ombudsman. Mukhang natotoo nga. Mukhang natotoo, mga kababayan. Bakit po? Noong September 12, ngayong taon, mga kababayan, linabas ng Office of the Ombudsman ang order na dinismiss po ang kaso ni Secretary Remulla at saka yung kanyang mga kasamahan. Alam niyo, mga kababayan, ito ay nakakapagtaka talaga. Hindi naman may tago, mga kababayan. Hindi naman may tago sa publiko, sa atin, sa lahat. Na nung nangyaring pag-aristo kay former President Digong
Duterte, mga kababayan, nakikita sa buong mundo. Nakikita sa buong mundo. Hindi lamang po dito sa ating bansa. Kung anong nangyari, mga kababayan, nung panahong on the day na dumating, mga kababayan, ang dating presidente, si Digong, sa airport yan sa Manila, no? At yun nga, sinalubong siya doon sa tubo, sa tube mismo, na doon lalabas galing sa aeroplano. At doon, mga kababayan, umpisang nangyari ang istorya o narrative kung paano nangyari, mga kababayan, ang paghuli hanggang sa tuluyan, mga kababayan, siyang forcibly according sa kanyang according sa kanyang pamilya at sa lahat, mga kababayan, na nakakita talaga, forcibly kanilang pinalipad, mga kababayan, papuntang The Hague sa Netherlands para ibigay doon sa jurisdiction ng ICC. At nakita doon, mga kababayan, kung sino talaga yung mga taong in command of the situation. Isa na doon si Tory. Umpisa, kung hindi pang matandaan, mga kababayan, Tory was getting instruction coming from DOJ Secretary Crispin Remulla. In fact, in one of the interviews, mga kababayan, sa media, si Crispin Remulla ay inamin niya na is giving instruction doon sa police, at nung tinanong siya kung saan galing ang instruction niya o authority niya, ang sabi niya, sa taas. Tinanong, ang sabi niya, sa kanya na, because may paniwala siya, mga kababayan, na tama ang ginawa nila. Okay. Hanggang sa dumating doon sa Chief PNP, na nung panahon ay hindi pa Chief PNP, na si Tory, na sa kalaunan, mga kababayan, eto, linaglag na nila. Iyon, nakita naman, di naman pwede natin, mga kababayan, pabalik-balikan pa ang istorya patungkol dito. Ang ating pinagkatataka lamang po, na despite, mga kababayan, sa maliwanag at malinaw na mga pangyayari nung kapanahunang iyon, at walang taong hindi nakakakita doon sa mga pangyayari, at wala ding taong hindi nakakakita kung paano nila ginawa at sino ang nagbibigay po ng mga order. Kahit na sa ganung kalinaw po, even doon sa dokumento na sinabmit, mga kaibigan, bilang mga ebidensya ni Senator Amy Marcos laban doon sa kanyang kinasuhan na si DOJ Secretary Crispin Remulla at iba pa, ay nagawa pa, mga kababayan, i-dismiss ng ombudsman. Hindi ko gustong sabihin na mawalan tayo ng tiwala dito, mga kaibigan, sa ahensya na ito. Kasi wala tayong ibang dudulugan eh. Lalong-lalo na pagka itong mga nasa sa gobyerno natin. Doon tayo dudulog sa kanila. Ayaw kong gustong sabihin na mawalan tayo ng tiwala at mawalan tayo ng respeto. Pero hindi ko rin pwede, mga kababayang, sabihin at hindi ko rin mapilit sa mga kababayan natin kung sa paniwala nila ay hindi nakapanipaniwala itong ahensya na ito. Masakit mang isipin, mga kababayan. Sa totoo lang, masakit mang isipin. Pero nakikita kasi ng tao eh. Yung investigasyon, yung mga ebidensya na nakuha sa investigasyon, mga kababayan, support na lang yun sa totoong pangyayari eh. At hindi ako maniniwala na lahat ng mga ombudsman, kung ito'y nasa within pa sa ombudsman, iniimbestigahan pa nila, mga kaibigan, hindi ko pwedeng paniwalaan at hindi ko pwedeng sabihin sa mga tao na huwag kayong maniwala. Kasi po, alam na alam ng taong bayan yun eh. Ang pangyayari, mga kababayan, alam na alam ng taong bayan. Na mayroon talagang paglalabis. Mayroon talagang
violation na nakikita natin mga kababayan. Even sa human rights lamang ng tao na kanilang hinuli. Ang taong bayan nakakita po na talagang sumubra. Ano po? Hindi ko ma-imagine bakit po hindi ito nakita ng ombudsman. Hindi po rini-resolve para magkaroon talaga ng full-blown trial doon sa Sandigan Bayan. Bakit po? Kasi kung babasihan lamang po dyan sa submission ng mga dokumento at hindi talaga magkaroon ng full-blown trial mga kababayan doon sa Sandigan Bayan, base lang po doon sa mga interpretasyon ng nasa sa ombudsman na nag-imbestiga. Sorry po, bakit hindi ko sanang sabihin may bias. Pero ang mga tao, itong mga tao na nagsubaybay po sa isyong ito, hindi ko pwedeng pigilan sila na sabihin nilang may bias kayo. Kasi nakikita naman may naitago ba doon mga kababayan? Maliwanag naman yun, di ba? Na ganun talaga ang mga pangyayari. Kaya po itong dito sa dismissal na ito, sana po hindi ito maging pabilo ng reaksyon ng init ng tao mga kababayan hanggang sa baka pupunta pa ito sa daan. Sa full-blown trial. Hindi pwede dyan sa investigasyon. Kung nandyan pa sa ombudsman mga kababayan, alam natin mag-iimbestiga pa lamang yan sila. While alam natin na meron silang power, just like sa ibang sa mga co-equal judicial branch mga kababayan sa regular courts, meron silang motu proprio power to dismiss. Tama yun. Lalong-lalo na pagka malabo talaga ang reklamo. Ito alam ng taong bayan mga kababayan ang reklamo dyan sa nangyari kung paano ginawa doon sa mismong dating Pangulo natin Hindi pa po. Nakikita naman ng taong bayan yun doon lang sa investigasyon mga kababayan ng ombudsman, i-dismiss mo yun. Siyempre, simpleng rason ng dismissal na yun. While hindi ko nabasa dito, I have to presume mga kababayan na hindi sufficient yung sinabmit na ebidensya doon para magsuporta mga kababayan para i-charge si Remulla at yung mga kasamahan niya sa kasong sinasampa sa kanila. Dapat hayaan mga kababayan ang korte, as in this case, ang Sandigan Bayan, magpasya after several trial, presentation of evidences, oral and documentary. Dapat doon po. Hindi dyan by investigation lamang po. Kasi po, dyan sa investigation, makikita natin na pwedeng ma-apply dito yung mga biases, mga kababayan Kaya po, sorry kung sabihin ko ba na mukhang may bias dito. Ayan, nakikita na ninyo Di ba? Dinismiss na nga. Di ba po? For your comments, just write it down below. At huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. At paki-share naman ang like sa ating episode. And also, don't forget to hit the bell button para lagi po tayong updated.